Na-diagnose siya ng sakit na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang tanging takas niya mula sa malupit na realidad na ito ay ang isang laro na nilalaro niya araw at gabi hanggang sa siya'y pumanaw. Pero nagising siya sa loob mismo ng larong iyon na wala siyang kahit ano, walang status, walang power, ngayon ay nakakulong sa mundong dati niyang pinagtatagwan. Kailangan niyang lumaban, mabuhay, at umangat para sakupin ang mundong naging bagong realidad niya. Ang kwentong ito ay umiikot kay Takyudo, na mahilig maglaro ng isang empire management strategy-based game na tinatawag na Eternal Nations. Kahit na bedridden siya sa ospital, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro ng Eternal Nations at literal na namatay habang nilalaro ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat para sa kanya. Ilang segundo lang pagkatapos, natagpuan niya ang sarili niya sa isang kagubatan, nakaupo sa trono sa isang sinaunang guho. At ang unang napansin niya ay kung gaano kasariwa ang hangin. Isang babae ang lumapit sa kanya, tinatanong kung gising na ba siya sa wakas. At nang ipakita nito ang kanyang mukha, agad niya itong nakilala bilang si Ato, isang elven race na game character mula sa Eternal Nations. Tinawag ni Ato si Tokuto bilang His Majesty, at lahat ng ito ay nag-iwan kay Tokuto ng tanong, anong nangyayari? Dahil isa siyang veteranong anime watcher, naisip ni Tokuto na baka na-transport siya sa mundo ng Eternal Nations. Pero ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Karaniwan, ang tanging tinatawag ni Ato na hari ay ang Lord ng Minagra. Ang Naz yung pinamumunuan ni Tokuto noong nilalaro pa niya ang game. Muling nagsalita si Ato, at ngayon ay tinawag si Tokuto na Tokuto-sama. Sinabi niya na si Tokuto ang kauna-unahang player na naka-clear ng Nightmare difficulty gamit ang Minagra, ang pinakamahirap na sibilisasyon. Ayon sa kanya, nasa leaderboard si Tokuto, at dahil doon, mayroon siyang status bilang isang legendary player. Lalo pang nalito si Tokuto. Paano nagkakaroon ng impormasyon ng isang game character na lampas sa fourth wall? Ibinunyag ni Ato na naaalala niya ang lahat. Lahat ng panalo at pagkatalo ni Tokuto. Bawat salitang sinabi ni Tokuto sa kanya sa pamamagitan ng computer screen, at ang buong paglalakbay na pinagsamahan nila hanggang ngayon. Napaluha si Tokuto sa nalaman niyang iyon. Ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na makausap si Ato, ang paborito niyang character sa game. At bilang tugon, sinabi ni Ato na ganoon din ang nararamdaman niya. Pero hindi pa rin ito ipinapaliwanag kung paano siya napunta roon. Kaya tinanong ni Tokuto si Ato kung siya ba ang nagdala sa kanya roon. Sinabi ni Ato na wala siyang ideya tungkol doon, dahil ni siya rin ay kamakailan lang din dumating sa lugar na iyon. May isang bagay lang siyang sigurado, na sa mundo sila na may vibe ng Eternal Nations. Kahit saan man sila naruroon, masaya si Ato na sa wakas ay nakilala na niya ang tunay niyang hari. At habang hawak ang kanyang mga kamay, hinihikayat niya si Tokuto na magsimula muli ng kanilang paglalakbay mula umpisa. Ipinahayag niya ang kagustuhang bumuo muli ng isang imperyo kasama si Tokuto kung saan silang dalawa lang ang nakatira. At si Tokuto, na wala ng ibang layunin sa buhay, ay pumayag na makiisa sa goal ni Ato. Nang iniabot ni Tokuto ang kamay niya para sa isang handshake, umakto si Ato na parang tunay na NPC form niya. Ipinakilala ang sarili bilang Sludge Ato, isang ilihitimong anak ng sirang mundo, at nanumpang mula sa sandaling iyon, ang kanyang isipan, kaluluwa, at katawan ay pag-aari na ni Tokuto. Dapat ay isang evil character si Ato, pero sobrang cliché nito kaya pareho silang nahiya. Pero nakisali rin si Tokuto sa roleplay, idineklara na kasama ang kanyang kanang kamay na si Ato, magtatayo siya ng imperyong kikilalanin bilang pinaka-evil na imperyo, ang Minagra. Tinanong ni Tokuto si Ato kung naaalala niya kung ano ang unang kailangang gawin ng Empire of Minagra, at buong pagmamalaki niyang sinabi na kailangan muna nilang ikubli ang kanilang sarili na parang mga tunay na shot-in upang hindi ma-detect ng mga outsiders. Para magawa ito, nag-summon si Tokuto ng Emergency Production Scout, isang insekto na may mahabang paa. Dahil ang Minagra ay isang sibilisasyong pinamumunuan ng kasamaan at pagkawasak, lahat ng nilalang dito ay mukhang nakakadiri, kasama na ang scout na ito. Gayunpaman, inutusan ni Tokuto ang scout na i-check ang paligid, at partikular na sinabi ni Ato na huwag nitong bibiguin ang hari. Agad na sumunod ang scout sa utos at umalis para sa misyon nito. Ibinunyag ni Tokuto na kaya niyang makita ang nakikita ng scout. At napagtanto nilang dalawa na sa mundong ito, lahat ay parang nasa game pa rin. Nagpaliwanag si Tokuto kung paano niya na-summon ang scout. Ang kabuuang magic power niya ngayon ay 200. At upang mag-summon ng scout, 100 mapi ang ginamit. Iniisip niya kung ano ang dapat gawin sa natitirang magic power. Maaari siyang mag-set up ng base gamit ang 20 mapi, pero iniisip din niya kung dapat ba siyang mag-summon ng warrior bilang depensa.
Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang cost nito para sa kasalukuyang magic power ni Tokuto. Sa game, isang hero unit si Ato, kaya malakas siya sa combat. Pero ang power level niya ay nasa 3 pa lang dahil bagong simula pa lang sila. Sa kahit anong kaso, nagpatuloy sila at salamat sa reconnaissance ng scout, nagkaroon ng malinaw na ideya si Tokuto sa kanyang paligid, na karamihan ay puno ng walang katapusang mga puno. Ginagawa nitong perpektong lugar para sa base ng Minagra, pero nagtaka si Ato kung bakit wala ni isang hayop o pagkaing makikita sa paligid. Dahil masyadong delikado ang kumilos, nagdesisyon si Tokuto na palawakin pa ang sakop ng scout sa pag-check ng paligid. Nalulungkot si Ato na wala siyang naitutulong sa kanyang hari, pero sinabi ni Tokuto na sapat na ang presensya niya sa tabi niya. Dahil sa papuring iyon, labis na naantig si Ato at agad na nahulog ang loob kay Tokuto. Samantala, natagpuan ng scout ang isang kampo kung saan maraming dark elves ang naghahanap ng masisilungan. Iniisip ni Tokuto kung ano ang dapat niyang gawin. Kung aksidente siyang makapasok sa teritoryo ng iba, magdudulot ito ng gulo. Kaya, ang pinakamainam nilang gawin ay manatiling nakatago muna. Sabi ni Ato, kung may masamang mangyari, pwede naman silang tumakas. Kaya, muling nabuhayan ng loob si Tokuto at nagdesisyong pagmasdan muna ang mga dark elf mula sa malayo at alamin kung anong ginagawa nila rito. Pero biglang lumitaw ang 3 dark elf at tumakbo papunta sa kanila, kaya pareho silang napasubo. Nagulat si Tokuto nang makita na ang mga dark elf na plano niyang iwasan, ang mga akala niyang tatakbuhan niya kapag nag-cross ang kanilang landas, ay nasa harapan na mismo niya. Nagtataka sila ni Ato kung paano magtatapos ang tagpong ito, pero sa mga ganitong sandali, ang pinakamainam gawin ay manatiling kalmado. At yun nga ang ginawa nila. Samantala, wala naman talagang balak ang mga dark elf na pumatay ng kahit sino. Pinalayas lang sila mula sa syudad kung saan sila nanirahan. At sa pagtakas nila, dinala nila ang buong lahi papasok sa kagubatan para sa kaligtasan. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakahanap sila ng pahingahan sa lupang isinumpa. Pero wala silang pagkain, kaya't mamamatay ang lahat ng kanilang mga anak. Ang kapitan ng mga Dark Elf, si Captain Gia, ay gumagala sa isinumpang kagubatan kasama ang kanyang mga sundalo. Nag-aalala sila na baka walang kabuluhan ang lahat ng ito, dahil isinumpa ang lupa at walang paraan para makahanap ng pagkain. May ilan sa kanila ang nagrereklamo na sana ay pinili na lang nilang mamatay sa syudad, dahil mamamatay rin naman sila rito. Nagrereklamo sila tungkol sa mga bali-balita na ang kagubatan ay isinumpa ng isang lalaki at walang buhay o pag-ibig ang nabubuhay dito. Pinayuhan sila ni Gia, kapag nawalan sila ng pag-asa ngayon, wala ng pag-asa para sa mga batang naghihintay sa kanila. Paalala niya, naniniwala sa kanila ang mga bata at hindi sila maaaring umatras o bumalik ng walang dala. Pero habang patuloy siyang naglalakad, iniisip niya ang sinabi ng kanyang mga kasamahan. Sa kaibuturan niya, alam niyang tama sila. Ang tsansa ng kaligtasan ay halos wala, pero kahit natatakot ang iba at gustong sumuko, siya ang kapitan. Kailangan niyang pangunahan ang lahat patungo sa tagumpay. Habang lumalayo siya, naramdaman niya ang enerhiya ni Tokuto at Ato at agad siyang kinabahan. Nag-aalala siyang baka atakihin sila at mawalan siya ng mga tao. Anuman ang susunod niyang gawin ay magtatakda ng kinabukasan ng kanyang lahi, kaya kailangan niyang maging diplomatiko. Pagdating niya, nakita niya si Tokuto na mukhang isang itim na espiritu, at si Ato na mukhang normal. Lumuhad agad si Gia, at sumunod ang kanyang mga kasamahan. Inaamin niyang sila'y sumalakay at hindi dapat naroon. Tinanong siya ni Ato kung bakit siya pumunta roon kahit alam niyang bawal ang lugar. Ipinaliwanag ni Gia ang lahat, kung paanong pinalayas sila sa syudad, na kinailangan nilang tumakas ng hindi handa. Ang mahabang paglalakbay, ang mga batang naghihintay sa kagubatan na gutom na gutom. Kinakabahan siya, lalo na't malamig ang tingin sa kanya ni Ato. Akala niya ipapatayin na sila, pero tinanong siya ni Tokuto kung gutom ba siya. Hindi agad siya sumagot, pero pinaalalahanan siya ni Ato na sumagot sa kanyang master. Kaya sinabi niyang oo. Biglang naglabas si Tokuto ng maraming mansanas para sa kanya. Una niyang beses makakita ng mansanas. Hindi nga niya alam na pagkain iyon. Sinabi ni Tokuto na makatas iyon sa loob at magugustuhan niya ito. Nag-aatubili si Gia, nag-iisip kung ligtas ba ito, pero paglingon niya, nakita niyang kumakain na ang kanyang mga sundalo. Sinabihan din siya ni Ato na kumain, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Naglabas ulit si Tokuto ng mga peras para sa kanya. Ngayon, nagsisimula ng pagdudahan ni Gia ang intensyon ni Tokuto. Hindi kailanman minahal ang lahi ng Dark Elf. Palagi silang nakakatanggap ng puot, kaya't ang makatanggap ng tulong ng libre ay tila mali.
Sinabi niya kay Tukuto na mas gugustuhin niyang dalhin na lang ang pagkain pabalik sa kanyang mga anak sa kagubatan. Bago pa man siya matapos, naglabas na naman si Tukuto ng mas maraming prutas. Nabigla siya at labis na nagpapasalamat. Samantala, ang mga bata sa kagubatan ay halos mamatay na sa gutom, tahimik na umaasang may darating na tulong. Naamoy nila ang pamilyar na amoy, at tama sila. Bumalik na si Gia at ang kanyang grupo. Hindi lang basta bumalik, kundi may dalang pagkain at pag-asa. Sinabi ni Gia na maghanda para sa isang piging at agad namang kumain ang lahat. Kumain ang mga gutom na bata at nakabawi ng lakas. Tinanong siya ng isa sa mga elf kung saan niya nakuha ang pagkain, pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Sinabi lang niyang ngumiti sa kanila ang kapalaran. Pero sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang nakakatakot na nilalang na kanyang nakilala. Matapos kumain, mahimbing na natulog ang lahat habang si Gia ay nagbabantay sa tabi ng apoy, nag-iisip ng lahat ng nangyari. Isa sa mga elder, si Elder Molter, ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Nagpasalamat si Molter sa kanyang pagsisikap pero sinabi rin niyang kakaiba ang lasa ng prutas. Nabuhay siya ng 200 taon pero ni minsan ay hindi pa niya natikman ang ganung lasa. Sumang-ayon si Gia, iba rin ang lasa ng kinain niya ito. Tinanong ni Molter kung saan niya ito nakuha, at ipinaliwanag ni Gia na nakatagpo sila ng isang alamat sa kagubatan. Ibinunyag niyang napadpad sila sa isinumpang kagubatan at doon nila nakilala ang isang alamat. Nagtaka si Molter kung ito ba ang tinatawag na King of Ruins. Ayon sa mga sinaunang kwento, ang King of Ruins ay lilito kapag masyado nang masikip ang mundo, wawasakin ang lahat, at muling ilulubog ang lahat sa dilim. Pero wala talagang nakakaalam kung totoo ito, dahil wala pang nakakakita sa kanya. Tinanong ni Molter kung tinawag ba ni Tukuto ang sarili niya bilang King of Ruins, pero sabi ni Gia, hindi nga siya nagpakilala. Sa kanyang maid lang siya nakikipag-usap. Iginiit ni Molter na ang King of Ruins ay hindi nagbibigay ng kahit ano ng libre. Ano raw ang kapalit? Sagot ni Gia, iyon daw ay mula sa dalisay na kabutihang loob ni Tukuto. Hindi naniniwala si Molter. Sabi niya, walang madilim na nilalang ang nagbibigay ng walang kapalit. Tinawag ni Gia si Tukuto na, The Great One, at iginiit na tumulong lang siya. Tumutol si Molter na hindi bagay sa isang King of Ruins ang ganoong titulo, pero nanindigan si Gia. Tinulungan sila, kaya karapat-dapat siya. Naisip ni Gia kung mas mabuti na lang bang mamatay sila kaysa tanggapin ang tulong. Pero sumang-ayon si Molter na tama siya. Sinabi niyang kapag oras na para bayaran ang utang, siya na ang makikipag-usap kay Tukuto kaya't huwag nang mag-alala ang iba. Tinitingnan ni Gia ang kanyang mga tao at iniisip kung kailan kaya sila makakatulog ng payapa. Siguro, balang araw. Samantala, galit na galit si Ato kay Tukuto dahil sinayang nito ang mana para pakainin ang mga estranghero. Pinaluhod niya ito at sinubukan nitong ipaliwanag na naawa lang siya sa kanila. Nabigla siya, paalala niya na hindi pa nila alam kung magiging mapayapa o marahas ang Minagra, o kung gaano karami ang kanilang lalabanan. Sayang ang mana, pero napahinto siya, hindi raw dapat siya nakikipag-usap ng ganoon sa kanyang hari, pero pinaalalahanan siya ni Tukuto na hindi siya mabubuhay doon nang wala siya. Isa silang team, napagtanto niyang habang nandoon ang mga Dark Elf, hindi siya makarelate sa kanila. Siguro, mahiyain siya. Hindi man lang napansin niya to. Akala lang niya, nagro-roleplay ito bilang tunay na hari, na sa maid lang nakikipag-usap. Nagbiruan sila hanggang sa dumating ang alagang hayop ni Tukuto na may dalang ulat mula sa survey nito. Kinabukasan, naghahanda si Gia na bisitahin muli si Tukuto, at tinanong siya ni Elder Molter kung handa na ba siyang harapin ang hari. Naniniwala siya na dahil tinanggap na nila ang tulong mula sa Dark King, dapat handa rin silang bayaran ang anumang kapalit na hihingi nito. Tumutol si Gia, sinabing wala namang binanggit si Tukuto na ganon. Pero sumagot si Molter na natural lang sa mga nilalang na masama na humingi ng kapalit para sa kabutihang ginawa nila. Gayunpaman, pumayag siya na kailangan pa rin nilang umasa kay Tukuto para mabuhay dahil wala nang ibang ligtas na lugar para sa kanila. Nagpasya ang dalawa na puntahan si Tukuto ng magkasama, hindi nila alam na minamanmanan sila ng insekto ni Tukuto buong oras. Agad tinawag ni Tukuto ang insekto pabalik para i-report sa kanya. At nang malaman niyang paparating ang mga elf, umasa lang siya na kunin na lang nila ang natirang pagkain na inihanda niya kahapon at umalis ng tahimik. Kinakabahan siya habang inaamin na kinakamahan talaga siya at hindi siya marunong makipag-communicate ng maayos. Kaya hindi niya alam kung kaya ba niyang makipag-negotiate sa mga Dark Elf. Sabi ni Ato siya na lang ang gagawa nito para sa kanya at para na rin ipakita sa mga Dark Elf na ang hari nila ay hindi nakikipag-usap sa mga kagaya nila.
Ilang sandali pa, dumating na sina Molter at Gia at binati ni Molter si Tokuto gamit ang ilang salitang galing sa chatgave, pinasalamatan siya sa pagbibigay ng pagkain sa kanyang mga tao. Tinanong niya kung pwede ba nilang malaman ang pangalan ng taong tumulong sa kanila at nang pumayag si Tokuto, ibinahagi niya to ang pangalan niya, sabay pahayag na siya ang King of Ruin. Parehong nagulat ang dalawang Dark Elf na kumpirmado ang kinatatakutan nila. Saka sinabi ni Ato na kunin na lang nila ang pagkain at umalis na dahil hindi rin naman ito magtatagal. Pero sabi ni Molter gusto niyang suklian ang kabutihang ipinakita ni Tokuto at tinanong kung ano ang may aalay nila bilang kapalit. Sinabi lang ni Ato na wala silang anumang bagay na makakatuwang sa hari niya, kaya huwag na silang mag-aksaya ng oras. Tinanong niya kung meron ba talaga silang anumang bagay na mahalaga para sa kanila. Nag-alinlangan si Molter dahil wala na silang ganoong bagay. Tinitigan siya ni Ato nang masama nang makita niyang nagdadalawang isip ito at tinanong kung may binabalak ba siya. Natarante si Molter at napansin ni Tokuto na napupunta na sa masama ang negosasyon. Bigla niyang tinawag si Ato para pag-usapan ang approach nila at nagalit si Ato dahil sobrang malambot ang plano ni Tokuto. Sabi niya na ang dalawang ito ay hindi marunong makipag-negotiate at sa takbo ng usapan ay magiging sagabal lang sila. Iminungkahi niyang patayin na lang ang mga ito at ipaskil ang mga ulo sa paligid ng kanilang base. Pero pinigilan siya ni Tokuto at sinabing tigilan ang pagiging gunggong na tao. Sabi niya gusto lang ng mga elf na makipamuhay ng mapayapa at gusto nilang suklian ang kabutihan niya dahil doon. Iminungkahi niyang humingi ng kapalit sa paraan na kaya nila imbes na bigyan sila ng pagkain ng libre para mapanatili ang magandang relasyon sa kanila. Walang naisagot si Ato kaya sinabi na lang niya sa mga elf na tinanggap na ng hari niya ang alay nila. Nang makita nila ang paghinga ng maluwag ni Molter, napagtanto ni Tokuto at Ato na sobrang kaba pala niya dahil iniisip niyang tipikal na masamang nilalang si Tokuto. Pinagalitan siya ni Ato tungkol doon. Pero nalito siya kung ano ang hihingin bilang kapalit ng pagkain. Biglang nagkaideya si Tokuto at sinabing itanong na lang sa mga elf ang tungkol sa outside world. Tuwang-tuwa si Molter nang marinig ito at sinumpa niyang ikukwento niya ang lahat ng nakita at narinig niya sa outside world ng detalyado. Sabi ni Ato, pagkatapos noon ay kailangang umalis na siya sa kagubatan kasama ang tribo niya at nagulat doon sina Gia at Molter. Sinabi nilang gusto pa rin nilang tumira sa kagubatan sa ilalim ng awa ni Tokuto. Pero sinabihan sila ni Ato na tigilan ang pagiging sakam kung gusto nilang mabuhay. Pilit na tumutol si Gia, pero pinatigil siya ni Molter, sinabing kailangan nilang sundin ang utos ng hari. Umalis na sila, pero ngayon nakaramdam ng awa si Tokuto sa pagpapaalis sa kanila. Bigla siyang nagkaideya at sinabi kina Molter at Gia na maging mamamayan niya. Nagulat ang dalawa sa narinig, pero mas nagulat si Ato na tinanong si Tokuto kung anong ginagawa niya. Ipinaalala niya kay Ato ang refugee system sa laro na nagpapahintulot sa kanila na tanggapin ang iba't ibang species bilang citizens nila. Sabi niya na dahil neutral species ang Dark Elf, madali silang mag-a-adapt sa evil attribute ng kanilang kingdom at makakipamuhay sila sa ibang species doon. Nag-aalangan pa rin si Ato dahil madalas magka-conflict ang mga species na may evil alignment. Pero pinaalala ni Tokuto na ang main species nila, ang mga homunculi, ay parang mga taong pinaghihiwalay at pinagdugtong ulit ng mali-mali, at hindi nila kayang makasama iyon palagi. Agad na sumang-ayon si Ato nang sumagi sa isip niya ang nakakatakot na itsura ng homunculi. Hinarap niya ang dalawang elf at sinabi na balak ni Tokuto na magtayo ng kaharian dito at handa siyang tanggapin sila bilang citizens kung manunumpa silang magsilbi sa kanya. Nabigla si Molter at tinanong si Ato kung ano ang mangyayari kung piliin nilang maging mamamayan niya at nilinaw ni Ato na magiging evil being sila, pero sinabi rin niya na mas masaya ito kaysa sa iniisip nila. Pagkatapos noon, nagtungo sina Tokuto at Ato sa tirahan ng mga Dark Elf kung saan handa silang salubungin. Takot na takot ang lahat sa kanya at ang ilan sa mahihina ay nawalan agad ng malay nang makita pa lang siya. Umupo si Tokuto sa kanyang trono kasama si Ato sa tabi niya, na nagsabing ngayon ay magiging mamamayan na sila ng kanilang kaharian na Mainagra. Tinanong siya ni Ato sa huling pagkakataon kung sigurado na ba siya. At pagkapayag niya, opisyal nang tinanggap ang mga elf sa kanyang kaharian at binati sila ni Ato dahil mula ngayon, ang kanilang kaligtasan at buhay ay garantisado na ng bago nilang hari. Nagtaka si Gia kung iyon na ba talaga ang lahat dahil hindi siya nakakaramdam ng kahit anong pagbabago kahit na dapat ay naging isang evil being na siya. Bigla niyang pinagsisihan ang sinabi niya dahil biglang sumiklab ang matinding galit sa loob niya at sa iba pang elf. Inalala nila ang mga taong nanakit at nagpahirap sa kanilang lahi at napuno sila ng pagnanais na maghayganti, kaya nabahala ang dalawang normal na elf na kasama nila. Nakita ni Tokuto ang paghihirap ng lahat kaya tinanong niya kung ayos lang ba sila, at naiyak si Gia sa pagka-realize na meron na ngayong nagmamalasakit sa kanya at sa kanyang mga tao.
Nagsimulang magsigawan ng tuwa ang mga Dark Elf para kay Tokuto na halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Ilang araw ang lumipas, natanggap ni Tokuto ang isang mapa ng kontinente mula kay Molter at nawalan siya ng malay pagkakita pa lang dito. Tinanong siya ni Ato kung anong problema at sinabi niya na tingnan nito ang mapa at makita kung gaano kapangit ang kanilang starting position. Nasa isang kontinente sila kung saan may dalawang malalakas at makapangyarihang sibilisasyon na. Isa sa kanila ay ang banal na kaharian ng Qualia, isang bansa ng mga tao na sumasamba sa Diyos na si Arlos, at sila ay hardcore good alignment na sibilisasyon. Sa kabilang banda, nandoon ang Elnan, ang alyansa ng mga elementals kung saan nakatira ang mga elves na sumasamba sa kalikasan. Naka-align din sila sa good side, at natarante si Ato nang mapagtanto na kapag natuklasan ng mga ito ang kanilang kaharian, mabilis silang buburahin. Nawalan din siya ng malay kasama si Tokuto, pero agad namang kumalma si Tokuto, sinabing hanggat hindi sila nadidiscover, maaari silang lumakas. Sinabi niya na sa laro, ang pangunahing species nila, ang mga homunculi, ay talagang bobo, kaya hindi sila makagawa ng maraming research. Pero ngayon na may mga Dark Elves na sila, dapat mas maayos na ang bagay na iyon. Maya-maya, bumisita ang mga Dark Elves sa kanya. At sa pagkakataong ito, isinama ni Gia ang kanyang assistant na si Emily. Sinabi niya kay Tokuto na si Emily ay isang matalinong nerd na maraming alam tungkol sa ibang kaharian, kaya tiyak na mas makakatulong siya kaysa sa kanila. Sinabi ni Ato na natutuwa ang hari sa kanilang dedikasyon at idineklara na magsisimula na silang tumanggap ng mahahalagang trabaho mula ngayon dahil iyon ang gusto ni Tokuto. Una, inatasan niya si Molter na mga siwa sa internal affairs ng kaharian at sinabing mataas ang inaasahan niya dito dahil nalaman niyang marunong din ito ng magic. Sunod, ginawa niyang head warrior ng Minogre si Gia at inutusan itong bumuo ng malakas na hukbo upang maipagtanggol ang kanilang sarili. Iniwan niya kay Gia ang pagre-recruit ng mga sundalo para sa kanilang hukbo at na-hype si Gia. Sinabing papatayin niya ang lahat ng kanilang kalaban at ipapakita ang kanilang mga ulo bilang trepeo. Pero nandidiri na agad si Tokuto. Sinabi niyang barbaric ang gyera at sinabi ni Ato kay Gia na nalito kung bakit, na mas gusto ng kanilang hari ang kapayapaan. Kaya dapat niyang tandaan iyon. Lalo pang nalito ang mandirigmang elf habang iniisip kung bakit ang isang King of Ruin ay magmamahal sa kapayapaan. Tinuya siya ni Molter at agad na tumayo, sinabing hindi tulad ni Gia na puro muscle lang at walang utak, mas magiging kapaki-pakinabang siya. Tinanggap ni Gia ito bilang hamon at sinabi kay Tokuto na siya ay bata at malakas kaya kaya niyang magtrabaho ng walang pahinga. Hindi napapansin ni Ato na naglalaban lang sila para makuha ang atensyon ni Big Evil Daddy at ang akala niya ay mga workaholic lang sila. Tinanong niya si Tokuto kung dapat ba silang bigyan ng misyon para mangolekta ng resources at iminungkahi niya na utusan silang pagandahin ang kapaligiran at gumawa ng mga bahay. Agad itong ipinaabot niya to kay Molter at inutusan itong mang-alap ng sapat na kahoy para makagawa ng mga tahanan habang iniiwan pa rin ang kagubatan na halos buo. Sinabi ni Molter na agad niya itong gagawin dahil ang mga Dark Elves ay mga taga-gubat mula pa noon. Pagkatapos ay inutusan sila ni Tokuto na mag-reforest sa mga bahagi ng gubat na kanilang pinutol, at nalito ang mga elf dahil hindi nila narinig ang salitang iyon. Napagtanto ni Tokuto na baka hindi pa ganoon ka-advanced ang kanilang sibilisasyon para maintindihan ang reforesting. Kaya tinanong niya sila kung alam ba nila ang military magic o ang 6 na major elements. Sinabi ni Molter na alam lang niya ang 4 na major elements at sinabi ni Emily na hindi pa siya nakarinig ng kahit anong bansa na gumagamit ng military magic. Napagtanto ni Tokuto at Ato na mas primitive pa pala ang mundong ito kaysa sa inaakala nila. Pero isa itong magandang bagay dahil kapag napaunlad nila ang kanilang magic technology, mabilis nilang malalampasan ang ibang mga bansa. Ipinaliwanag ni Ato na ang reforesting ay nangangahulugang pagtatanim ng panibagong mga puno sa lugar na pinutol na. At sinabi ng mga Dark Elves na ginagawa rin nila iyon, pero hindi nila kayang gamitin ang magic para mapalago ito agad. Sinabi ni Ato na ginagamit ng reforesting ang 6 na major elements para mapalago agad ang puno, at bigla niyang ibinigay ang credit ng ideyang ito kay Tokuto kahit isa itong malaking kasinungalingan. Patuloy siyang nagpupuri kay Tokuto, sinasabing siya ang lumikha ng mga unique fruits na kinain nila kanina at na ang grapes ang paborito niya. Sumang-ayon si Emily kay Ato at sinabing sinubukan niyang itanim ang mga buto ng grapes at may ilang halaman na ang tumubo. Nagulat si Tokuto sa balitang ito dahil hindi niya inakalang pwedeng may tumubong kahit ano rito. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na kung kaya niyang likhain ang mga prutas mula sa earth gamit ang magic, baka kaya rin niyang gumawa ng ibang bagay. Sinubukan niyang i-test ang kanyang theory sa pamamagitan ng paglikha ng isang coin at napagtanto niyang kaya niyang lumikha ng gunpowder at iba pang science stuff. Sa paraang yun,
maaari niyang paunlarin ang kanilang sibilisasyon ng mas mabilis kaysa sa ibang mga kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, may mga nagsisimulang mangyari. Pinangungunahan ni Saint Soulina ang isang grupo ng mga kabalyero papunta sa paanan ng bundok na natatakpan ng nyebe para harapin ang mga halimaw na banta sa mga kalapit na nayon. Pagkakita pa lang niya sa mga goblin na papalapit sa kanya, itinuro niya agad ang kanyang baston sa mga ito, at ginawang abo gamit ang kanyang banal na apoy. Nawala sa ulap ang banal na apoy matapos wasakin ang mga halimaw, at nang tumama ang sikat ng araw sa sunog na lupa, may mga bulaklak na tumubo roon. Sinabi ng kapitan ng mga kabalyero sa kanyang mga tauhan na ang kakayahan ni Soulina ay sinusunog ang mga halimaw na may masamang kalikasan at lumilikha ng hardin ng bulaklak sa kanilang lugar. Siya rin ang dahilan kung bakit may magandang ugnayan sila sa mga duwende. Pagkatapos nito, sinabi ni Soulina sa Cardinal na dapat ay magpadala ito ng mga paladin sa timog, dahil kamakailan lang ay nagkaroon siya ng masamang panaginip tungkol sa isang sakunang mangyayari sa isinumpang kagubatan. Tumanggi ang Cardinal, at sinabing nasa pinakadulo ng kontinente ang isinumpang kagubatan at kailangan niya ng pahintulot mula sa mga nakakataas para magpadala ng mga paladin doon. Nagbanta si Soulina na siya na mismo ang pupunta roon kung hindi siya magpapadala ng kahit sino. At kahit sinubukan siyang salungatin ng Cardinal, umatras din ito at nangakong magpapadala ng mga sundalo na kaya niyang ipamobilisa ng personal. Sa parehong oras, abala sina Tukuto at Ato sa pagde-develop ng kanilang teritoryo, nagsisimula sa pagpapatayo ng mga bahay para sa mga Dark Elf. Nakapagtayo na ng pansamantalang silid trono sa paligid ng trono ni Tukuto, at sabik siyang magsagawa ng mga pagpupulong at kumperensya kasama ang mga importanteng mamamayan ng kanyang kaharian. Biglang dumating sina Molter, Gia, at Emily, at sinabi ni Ato sa kanila na dapat ay agad na nilang simulan ang kanilang unang council meeting. Ngunit may regalo muna si Emily para kay Tukuto bago ang meeting, at ito ay isang kasuotang nagpapamukhang tomboy sa kanya. Masaya siyang natanggap ito dahil marumi na ang mga dati niyang damit, at nagpasalamat siya sa mga elf para dito. Gayunpaman, wala namang nakitang pagbabago sa anyo niya ang mga elf, pero nagtitiwala sila kay Ato nang sabihin itong bagay na bagay kay Tukuto ang kasuotan na inihanda nila. Pagkatapos nito, sinimulan na niya ang council meeting, pero abala si Tukuto sa paghangang sobra sa sarili niya. Nagdesisyon si Ato na ituloy ang meeting kahit wala siya, at kakausapin na lang siya kapag kailangan ng input, at ayos lang kay Tukuto ang mungkahing iyon. Nang nagsimula na ang pagpupulong, tinanong ni Molter si Ato kung anong klaseng mga gusali ang dapat nilang unahin. Sinabi niya na dapat silang magsimula sa mga pasilidad para sa produksyon ng pagkain, at inilabas niya ang isang nakakakilabot na halaman, na magiging pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa ngayon. Nandidiri ang mga elf sa nakita nilang halaman at tinanong si Ato kung ano talaga iyon. Sinabi niya na iyon ang flesh plant na natatangi sa kanilang sibilisasyon. Ipinaliwanag niya na kayang gumawa ng halaman na iyon ng karne na ang lasa ay parang laman ng tao at ito ay masustansya. Nagulat ang mga elf sa narinig nila at sinabing hindi naman sila kumakain ng tao, pero sinabi ni Ato na pansamantala lang ang flesh plant at magkakaroon din sila ng iba't ibang uri ng pagkain kalaunan. Sinabi rin niya na kailangan din nilang gumawa ng mga imbakan at mga pasilidad para sa pamamahala kasabay ng mga sakahan, at si Emily ang nagboluntaryong gawin ito. Pagkatapos nito, lumipat si Ato sa susunod na paksa sa kanyang agenda, ang pananaliksik, dahil napakahalaga ng makabagong teknolohiya para sa maliliit na bansang tulad nila. Tinanong siya ni Molter kung anong klaseng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, at sinabi niya na magfo-focus sila sa magic technology. Sabik si Tukuto na makita itong mangyari at sinabi ni Molter na bilang isang mage, gagalingan niya para ma-impress siya. Tinanong niya si Ato kung anong klaseng magic technology ang dapat niyang pag-aralan at sinabi niya ang tungkol sa military magic. Ipinaliwanag niya na ang karaniwang attack magic ay kaunti lang ang kayang tamaan sa isang beses. Pero ang advanced military magic ay kayang wasakin ang buong syudad at baguhin pa ang lupain para sa kanilang kalamangan. Sinabi ni Ato na ipunan niya ang mga elf na may talento sa magic at agad na simulan ang pananaliksik. At excited si Molter na makalikha ng mga magic spell na wala pa sa mundong ito. Sunod naman, lumipat si Ato sa usapin ng kanilang estratehiyang militar at na-excite si Gia dahil siya na ang kasunod. Ngunit agad siyang sinabihan ni Tukuto na hindi muna sila mag-i-invest ng malaki sa army sa ngayon. Dagdag ni Ato, mahal ang magpanatili ng army, pero wala naman itong naibabalik kapag panahon ng kapayapaan. Pumalag si Gia at sinabing kulang pa ang lakas nila para protektahan ang kanilang hari, kaya dapat bigyan ng pansin ang kanilang military. Sumasang-ayon din si Molter, at sinabing pareho silang may bounty sa ulo bilang pinuno ng mga Dark Elf at maaaring atakihin ang kanilang kaharian ng kanilang mga kaaway.
Nauunawaan ni Takuto ang kanilang mga alalahanin at nagdesisyon na lumikha ng isang bayani para ipagtanggol sila. Sumang-ayon si Ato, at sinabing mahal gumawa ng bayani, pero hindi ito kailangan ng maintenance, kaya bagay ito sa kanilang pangangailangan ngayon. Hindi alam ng mga elf kung ano ang bayani, at ipinaliwanag ni Ato na ang mga bayani ay mga napakalalakas na nilalang na diretsyong nagsisilbi sa ilalim ng hari. May mga kondisyon para makasummon ng iba't ibang bayani, pero kampante siyang makakasummon sila ng una sa lalong madaling panahon, at sabik si Takuto para doon. Naiisip niyang kailangan nila ng mana para magawa ang karamihan ng bagay sa mundong ito. At ang isang kaharian ay makakakolekta lang ng mana mula sa kanyang mga mamamayan. Mas masaya ang mga tao, mas maraming mana ang nakukolekta nila. At determinadong gawing pinakamasayang lugar sa buong mundo ang kanyang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, isang junior paladin na nagngangalang Lonias ang napili bilang bahagi ng investigasyon team na ipapadala sa isinumpang kagubatan. Kasama rin niya ang isang senior paladin, si Verdal, at ang paboritong libangan nito ay ang inisin si Lonias, na masyadong seryoso at formal. Nagrereklamo si Verdal na napakaliit ng investigasyon team na ipapadala, na binubuo lang ng 2 paladin at ilang mga mercenaryo. Sabi niya, dapat ay mas pinapansin ng simbahan ang propesya ni Solina, at sumang-ayon si Lonias, pero alam niyang hindi nila mahuhulaan kung ano ang iniisip ng mga nakakataas. Alam niyang kung magtagumpay sila, malaki ang gantimpalang matatanggap nila, pero kung mabaigo sila, tiyak na sa kanya mapupunta ang lahat ng sisi. Balik sa Minagra, ini-inspeksyon ni Takuto ang progreso ng kanyang sibilisasyon. Nakakaramdam siya ng nostalgia dahil libo-libong beses na niyang nakita ang simula ng isang sibilisasyon sa screen, pero ngayon, nakikita na niya ito sa aktwal. Ipinasyal siya ni Emily, at sinabi nitong ang mga Dark Elf ay bihasa sa paggawa ng mga bahay sa mga puno. Pero mabagal pa ang paggawa ng bahay ngayon dahil nakafocus sila sa mga flesh-free. Mabuti naman ang tubo ng mga flesh-free, at naitayo na rin ang mga pasilidad para sa pamamahala at imbakan. Sinabi pa ni Emily na nakakita sila ng bukal ng sariwang tubig malapit doon at sinusubukan nilang alamin kung maaari itong pagkunan ng tubig. Tungkol naman sa magic research, abala sina Molter at iba pang mga mage sa bagong tayong gusali para sa pananaliksik. Natutuwa si Takuto sa lahat ng ito, lalo na sa balitang ang mga elf ay kusa ng gumagawa ng hakbang, tulad ng paghahanap ng pinagkukunan ng tubig. Masaya siya na ang mga elf na dating pagod at lutang nang dumating dito ay mukhang masaya na ngayon. At nang sabihin niya ito kay Emily, napaluha ito sa tuwa. Natarante si Takuto nang makitang umiiyak si Emily. Pero agad din itong kumalma at ipinagpatuloy ang tour. Dinala niya sina Takuto at Ato sa sakahan ng flesh-free at sinabi na dahil sa mga kasangkapang ginawa ni Takuto, maaari na silang mag-ani sa lalong madaling panahon. Sunod, dinala niya sila sa pinagkukunan ng tubig na nakita ng mga elf, pero napansin nilang kakaiba na ang pakiramdam sa lugar. Naging madilim na rin ang tubig, at nadismaya si Emily dahil iniisip niyang hindi na ito magagamit. Bago pa makapagpaliwanag si Ato kung bakit siya mali, dumating din sina Molter at Gia para makita ang pinagkukunan ng tubig. Sumang-ayon sila kay Emily na parang hindi na ito ligtas gamitin, pero uminom si Ato ng tubig at sinabing ligtas itong inumin. Ipinaliwanag niya na naging madilim at malungkot ang lugar na ito dahil bahagi na ito ngayon ng Minagra, salamat sa isang tampok na tinatawag na cursed terrain. Sinabi ni Takuto sa mga elf na huminga ng malalim, at bigla nilang naramdaman na lumino ang kanilang isip at napuno ng lakas ang kanilang katawan. Ipinaliwanag ni Ato na ang cursed terrain ay nagbibigay ng benepisyo sa mga nilalang na may evil alignment at nagpapahirap sa mga neutral at good alignment beings. Dahil bahagi na ng Minagra ang mga dark elf, mas asama na silang nilalang, kaya ligtas sa kanila ang tubig na ito. Sinubukan din ni Gia ang tubig at napatunayan niyang ligtas ito. Sinabi ni Ato na sa lalong madaling panahon, buong kagubatan ay magiging bahagi na ng cursed terrain. Pero iniisip ni Takuto na baka maging problema ito dahil masyado ng kapansin-pansin ang cursed terrain. Sumang-ayon si Molter, at sinabing kapag naging madilim ang buong kagubatan, madali silang mahanap ng kanilang mga kaaway. Muling iminungkahi ni Gia na gumawa ng army, pero sinigurado ni Ato at Takuto na magsasummon sila ng isang bayani. Sinabi ni Molter na hindi pa rin siya sigurado kung ano ba talaga ang bayani, kaya nagpa siya si Ato na turuan siya gamit ang halimbawa. Bigla siyang nagsummon ng mga madidilim na tentacle mula sa kanyang likod at walang kahirap-hirap na pinutol ang mga punong malapit bago ibinunyag na isa rin siyang bayani. At kahit 1% ng buong lakas niya ang ginagamit niya, kaya pa rin niyang talunin ang buong hukbo. Nagyabang si Takuto sa mga nagulat na elf na ang mga bayani ay napakagaling at mas lalong lumalakas habang tumatagal kahit wala silang gawin.
Pero agad siyang nagpalit ng paksa at sinabing hindi na kailangang putulin ang mga puno para lang ipakita ang lakas ni Ato, at pinagsabihan niya itong linisin ang kalat mamaya. Sa kabilang banda, tunay na humanga ang mga elf sa kanilang nakita at sinabi nilang dakilang nilalang talaga si Tukuto para magkaroon ng ganitong kalalakas na alagad. Nagdesisyon silang gumawa ng engranding palasyo na nababagay sa kanya, pero sinabi ni Tukuto na hindi pa niya ito kailangan sa ngayon. Ngunit tumanggi ang mga elf na hayaang tumira ang kanilang hari sa mga bahay na katulad ng sa kanila. Sinabi rin ni Ato kay Tukuto na ang paggawa ng palasyo ay makapagpapasaya sa mga tao, kaya hayaan na lang silang gawin ito. Pumayag si Tukuto at sinabi niyang gusto niya ng isang lumilipad na fortress balang araw. Pero sa ngayon, masaya na siya kahit sa isang normal na palasyo. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.